Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ito ng hininga ng buhay. At ang tao ay nabuhay. Gumawa ang Diyos ng isang halamanan sa Eden at doon niya dinala ang taong kanyang nilalang upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ang halamanan ay maganda at puno ng buhay. Umaagos ang mga ilog sa masaganang lupain. Maraming punong kahoy ang hitik sa bunga. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Habang ang lalaki mahimbing na natutulog, kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang at nilikha niya ang isang babae. Payapang namuhay ang dalawa, hindi nahihiya, walang takot at ganap ang kanilang kasiyahan. Binigyan sila ng Diyos ng kalayaan. Maaari nilang kainin ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa isa. Ang bunga ng punong nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nagbabala ang Diyos. Sa araw na kainin mo yon, mamamatay ka. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, ang ahas ang pinakatuso. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang mga bunga ng halamanan. Huwag lamang ang bunga ng punong nasa gitna nito. Kapag kinain namin iyon, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kinain niyo iyon, magbubukas ang inyong mga mata. Kayo'y magiging parang Diyos, nakakaalam ng mabuti at masama." Ang bunga ay napakaganda sa paningin at kaakit-akit ang pangako nitong karunungan. Pumitas ang babae at kumain. Pagkatapos, binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Namulat ang kanilang mga mata, ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Nalaman nilang sila'y hubad at sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng hiya. Pinagtahi-tahi nila ang mga dahon ng igos upang gawing panakip sa kanilang katawan. Nang marinig nilang naglalakad ang Diyos sa halamanan, sila'y nagtago. Tinawag ng Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Natakot po ako kaya ako'y nagtago, sapagkat ako'y hubad." At sinabi ng Diyos, "Sinong nagsabi sa iyo na ika'y hubad? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" Sinisi ng lalaki ang babae. Sinisi ng babae ang ahas. At pumasok ang kasalanan sa mundo, kasama ang takot, paninisi at pagkahiwalay sa Diyos. Nagsalita ang Diyos ng kanyang hatol. Ang ahas ay gagapang at alikabok ang magiging pagkain nito. Ang babae ay maghihirap sa panganganak at ang kanyang relasyon sa asawa ay hindi magiging madali. Ang lalaki ay magpapakahirap sa pagbubungkal ng lupa upang magkaroon ng makakain hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ang kaayusan ng paglikha ay nasira, ngunit kahit sa gitna ng paghatol, nagpakita ang Diyos ng habag. Ginawa niya sila ng kasuotan upang takpan ang kanilang kahihiyan. Pinalaya sina Adan at Eva sa hardin. Hindi dahil hindi na sila mahal ng Diyos, kundi dahil ang kasalanan ay hindi maaaring manatili sa kanyang presensya. Ang daan pabalik sa Eden ay tuluyan ng isinara. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pinakaunang tao. Ito'y tungkol sa ating lahat. Sa pagpili, sa pagtitiwala at sa pagsunod sa Diyos. Kahit bumagsak ang sangkatauhan, hindi iniwan ng Diyos ang kanyang nilikha. Mula sa sandaling iyon, ang buong kwento ng Biblia ay naging kwento ng pagliligtas. Pagliligtas ng isang Diyos na patuloy na naghahanap sa mga taong minsang nagtago mula sa Kanya.